Noong una, ang bahay na ito ay parang tipikal na abandonado, tahimik at karaniwan. Ngunit nag-iba ang lahat nang makita ni Luke ang isang photo album sa drawer. Nakita agad na ito ang pinakakumpleto at personal na family archive na nahahanap namin. Sa isang lugar na matagal nang inabandona, may malaking pamilyang nanirahan dito. Isang pamilyang may matibay na ugnayan, maraming hilig at mahabang kasaysayang nakakabit sa bahay na ito. Ang lolo ng pamilya ay nagsilbi pa sa French Ikalima Infantry Lehitimo noong unang digmaang pandaigdig, isa sa mga pinakakilalang unit militar ng Pransya. Ang bahay ay puno pa rin ng mga antigong gamit at mga bagay na nagmula pa sa iba't ibang henerasyon, bawat isa ay may dalang piraso ng nakaraan ng pamilya. Habang lumilipas ang panahon, nagkahiwa-hiwalay ang pamilya at isa na lang ang naiwan. Si Jean ay isang lola na umabot ng 72 taong gulang. Sa loob ng bahay at photo album, makikita pa rin ang mga larawan ng kanyang ika-72 kaarawan. Nagtipon ang pamilya niya sa paligid, tila huminto ang oras. May isang taong nanirahan dito hanggang 2016. Hindi na si Juan iyon, kundi isa na lang sa mga anak niya ang naiwan matapos siyang pumanaw. Ngayon, alaala na lang ang natira. Tahimik ang bahay at ang pamilyang tumira dito ay bahagi ng kasaysayan. Sama kayo sa paglalakbay ni Juan. Maligayang pagbabalik sa Bros of Decay. Kasalukuyan naming kinukunan ng video ang isang magandang lugar dito sa Pransya. Naiwan lahat ng gamit ng dating may-ari sa bahay na ito, pero may isang espesyal na bagay sa loob. Mayroong kompletong photo album mula sa buong buhay nila, mula simula hanggang dulo. Nandoon pa rin, ipapakita namin sa inyo ang photo album sa loob ng bahay. May litrato sina Lily na nakatayo sa tulay papunta sa bahay. May hardin dito kung saan nagtatanim sila ng gulay at may maliit na kanal ng tubig. Talagang napakaganda ng tanawin dito at itong bahay na ito ay inabandona na simula pa noong 2016. Nalaman namin na pumanaw ang huling may-ari. Si Jan, noong 2001 sa edad na 72, siya ang dating nakatira rito. Hindi talaga namin alam. Hindi namin alam kung sino ang tumira dito sa bahay pagkatapos. Hindi rin namin alam kung may nakatira pa dito pero inaalagaan ng gusali. Oo, noong 2016 wala nang nag-alaga nito. Gustong-gusto ko talaga ang estilo ng bahay na ito. Napakaganda talaga nito. Mayroon itong maliit na puting bakod sa paligid na maaari mong buksan at pagkatapos ay makakapasok ka sa loob ng property. Palagay ko, noong bagong lipat sila rito, mas tahimik pa kaysa ngayon. Oo nga, siguradong ibang-iba ang atmosfera dito noon. Sa palagay ko, konektado ang bahay na ito sa kalapit na riles ng tren. Pakiramdam ko ganun nga dahil dito ang bahay at ilang metro lang ang layo ay may riles ng tren. Kaya oo. Malapit lang ang riles dito, wala pa kaming nakitang tren dumaan. Dati siguro mas maraming tren dito. Pero kakaiba pa rin magpatayo ng bahay ng ganito kalapit noon. Itinatayo lang nila ang bahay sa bukid pero mukhang wala pang totoong bahay noon dahil luma na ito. Tama, gusto ko ang estilo niya, ang ganda niya. Baka nandito na to mula 1,950 dashes. Pinaglaruan nila ang mga bato at kulay. Ang ganda talaga. Ito ang harapang pinto, di ba? Ito ang harapang pinto ng lugar. Wow, pati yung puti. Kita mo. Kita na kamakailan lang ito na renovate pero yung iba tinubuan na ng halaman at nagkawasak-wasak na dahil wala nang nakatira. Gusto ko laging makita ang mga baging na tumutubo sa pader. Dito tayo papasok sa lugar kaya kailangan mag-ingat ng kaunti pero dito tayo makakapasok sa bahay. Kakaiba rito, nasa ibaba lahat ng kwarto at nasa itaas ang living space ng bahay. Oo, medyo kakaiba para sa akin ang estruktura. Pero dito tayo papasok sa isang napaka-cute na abandonadong kwarto. Gusto ko ito at mukhang kwarto ng mga bata pero hindi rin sigurado. Hindi ako sigurado kasi may maganda. Ay, ang una kong ipapakita ay nandito sa mesa. Ipapakita ko muna sa iyo ang photo album. Oo, kasi napag-usapan lang natin ang photo album at heto na. Nasa loob ang buong buhay ng lahat.
mula sa pagkamatay ng mga naunang nanirahan dito, kay Jean at mga batang naglalaro. Kita mo yung babae, di ba? Oo, siya nga. Isa ito sa huling litrato niya. Sa tingin namin, siya ang anak na lalaki at ito ang mga apo niya. Oh, Makikita mo silang magkakasama dito. Lahat ng tao sa larawan ay narito. Anak niyang si Felipe ito, kung tama ako. hindi, Pedro. Pierre. Pierre, eksakto. Kaya sina Pierre, ang asawa niya, 2 anak nilang babae, at si Jean, ang ina ng pamilya. Nagiging emosyonal ako kapag nakakakita ng ganito, lalo na kapag tinatanong bakit naiwan ang mga larawang ito dito. Pero tanong din ito sa atin. Hindi namin alam, hindi rin namin alam dahil malinaw na may mga apo sila. Nakikita ko na nandito pa rin lahat ng mga damit niya, napaka-tradisyonal na mga damit Pranses. Gaya ng nakikita mo, mga damit na sinusuot nila sa probinsya na ganito. Wala rin kaming makita impormasyon tungkol sa kanyang asawa. Wala ring makikitang ebidensya ng asawa niya kahit sa photo album. Baka maagang pumanaw siya. Nandito pa rin pati ang maganda niyang stand na may makinang panahi ng ating mga awit. Nandoon pa rin ang mga butones. May piraso pa ng tela sa loob nito. Talagang astig ang mga makinang panahin ng singer. Perpekto ang pagkakagawa ng lahat ng bahagi at tingin ko gumagana pa rin ito. Talaga. Gusto ko rin ang mga stand na ito kasi parang kasangkapan lang sila sa bahay at hindi sila mukhang kakaiba o hindi bagay. Ang ganda. Sana ginagawa pa rin natin yan. Oo. Ayos pa rin ang kama. Nandoon pa ang mga unan. Gusto ko ang pulang kulay. Gusto ko rin lahat ng palamuti dito. Oo. May aparador o drawer doon. Gusto kong ipakita ito dito. Karaniwan itong makikita sa Pransya. Parang 2 collectible na manika sa plastic na lalagyan noong uso pa ang pangongolekta. Madalas na nating nakita ang ilustrasyon ng babae na ito. Oo, maraming kakaibang palamuti sa Pransya na laging lumalabas. Parang nakuha nila lahat iyon ng libre. Wow, totoong ibon ba yon? Sa tingin ko, hindi. Hindi talaga ito mukhang totoong ibon kahit sandali. May maliit na harang dito para doon sila magbihis. Pagkatapos, sa sulok ng kwarto, may French na inidoro na may reservoir. Hindi ko alam kung pwede mo itong ipakita sa camera. Hindi ko maipakita dahil nahaharangan ng malaking aparador. Oo, parang aparador na nakaharang sa pinto ng banyo. Ang weird. Kakaiba, may balahibo pa sa ibabaw. Medyo maganda. Ano to? Chocolate degustier? Ay wow! Isang maliit na salamin sa bulsa. Oo, maliit na salamin lang pero maganda. Yung kisame may wallpaper na gusto ko, kaso nagbabalat na rin sa mga sulok tulad ng nakikita mo. Medyo espesyal talaga ito, masasabi ko. At napaka-Francis talaga na may wallpaper sa kisame. Oo, gaya ng napag-usapan. Naglaan talaga sila ng oras sa pagdidisenyo ng wallpaper para sa mga kwarto. Bilang palamuti, Oo, pantay-pantay talaga ang ayos nila, gaya ng nakikita mo. nakakatuwang tingnan yan. Nagputol rin sila ng ilang piraso para magmukhang disenyo. Hindi lang basta dinikit ang wallpaper sa pader. Gusto ko yan, parang isang lababo iyon. Oh, maliit na lababo. Oh, grabe. Kawili-wili. Computer. Susunod na silid tulugan ulit, isang napaka-Pranses na tampok. Lahat ng mga kwarto ay magkakakonekta sa bahay. Wala silang hallway sa pagitan ng mga ito na papunta sa bawat kwarto, kaya ibig sabihin halos walang privacy. Pero Pranses ito, kakaiba sa isa pa. Talagang malaking aparador. Wow! Ang laki talaga. Gusto ko rin yung salamin doon. Hindi pa nga siya nabubuksan ng buo. Puno na ng mga kumot at bedsheet. Syempre gaya ng dati. Maganda ang palamuti sa itaas at may ilang larawan sa harap. Ano ang nakikita natin? Isang dalagang babae? Sa tingin ko, apo siya. Oo, mukhang bago lang talaga ang litrato na to. Oh, Sobrang bulok na talaga. May litrato tayo ng dalagang babae doon. Maaaring isa iyon sa mga anak na babae, tapos ang mismong babae. Hindi ka pa pumunta sa kanto na iyon.
Oh, may mga litrato ng sanggol na napakaganda ng kalidad. Ang ganda ng pagkakasabit nito sa frame, parang nakalambitin sa lubid sa itaas. Ang nightstand sa tabi nito na may marmol sa ibabaw at pati na rin ang kama ay talagang espesyal din. Oh, at pareho sila ng disenyo ng aparador. Bola lang sa gitna ang natanggal. Sa kasamaang palad. Oh, medyo magulo ito. Oo nga. Ayos pa ang kama, gaya ng nakita nyo. At dito naman sa side na to, meron na naman tayong isa pang baby na nakasabit sa pader dito. Mukha talagang kakaiba kung ako ang tatanungin. Oh, parang nalilito sila. Ipinapakita lang nila gamit kandila. Tingnan mo, may lumang vacuum machine sa sulok ng kwarto. Kadalasan sa Estados Unidos natin ito nakikita, pero may mga astig din sa Europa. Oh, Tama. wow! Oh, ang litrato na to ay sobrang 1,910. Wow. Noong panahon na yon, espesyal na okasyon kapag nagpapakuha ng litrato ang mga tao. Gusto ko ang linaw ng upuan pero siya hindi kasi malikot pa siyang bata nun. May lamparang langis tayo dito, di kumpleto, pero maganda pa rin. Gustong gusto kong makita ang mga lumang radyo na yon. Point Blue Radio. Palagay ko hindi na gumagana ito. Tinitingnan mo pa lang ang lagay nito. Madalas itong makitang larawan na parang binibihisan nila ang anak nila sa isang relihiyosong paraan. At pagkatapos, isang sundalo o kung ano paman. Oh, General siguro. General, Oh, hindi ko alam ibig sabihin ng 5 pero ayan na. Tingnan mo. pareho ang kurtina at ang mga sapin sa kama. Oh, heto. Ang ganda ng kwarto. Gusto ko. Aaminin ko, nagsinungaling ako kanina. Bukod sa mga kwarto, may maliit ding kainan at kusina sa ibaba. Ang daming sabay-sabay dito. Ito ang pasukan ng bahay. Sigurado ako dyan. Kaya ito ang pintuan sa harap ng lugar. Kung hindi ako nagkakamali, Oh, tama. mayroon din silang wall club. Dahan-dahan lang. Gusto ko lang itong buksan. Marupok ang mga bisagra, pero naroon pa rin ang piraso. Nandyan pa ba ang mga pabigat? Oh. Mabaho na at nagkakahiwa-hiwalay na pero maganda pa rin. Sige, hindi ko na ito gagalawin. Ang saya na laging makakita ng mga wall clock dito sa Pransya, nasa lahat ng dako sila. Pati boiler nila nandito rin sa kwarto na ito. Mukhang bago ito. Hindi ko pa nakita noon na may maglalagay ng kanilang boiler sa kanilang dining room. Baka nilagay lang nila ito dito at hindi ginagamit sa ibaba pero mas luma ang mga nasa ibaba kaysa sa itaas. Tama. Oh, ganun nga. Makikita mo rin mamaya. May kumpletong mapa pa ng Paris dito. Pransya? Oh, Pransya. Pero kapag sinabi kong Paris, ito na ang Pransya para sa lahat. Gusto ko rin kayong dalhin dito dahil interesante ito. May maliit silang basement dito para imbakan, pero wala silang basement sa ilalim ng bahay. Katabi nito ang mga walang lamang bote ng alak na nakatayo roon. Maliit itong imbakan sa bahay. Kaya may ilang lumang gamit dito tulad ng brush na posibleng gawa kamay, gaya ng nakikita mo. At dito, may naiwan pang ilang garapon ng jam. Uy, grabe, tingnan mo kung gaano na sila kabulok. Ang dami pang bote ng inumin at kung ano-ano sa baba. Sumama ka sa akin. Gusto ko talaga ang bahay na ito. Grabe, totoo. Nakita mo na. O collection ng tubo. Koleksyon ng tubo para sa lalaki o babae sa bahay. Wow, ngayon ko lang nakita yan. Ang astig. Hindi pa nga. Ngayon ko lang napansin. Nakita mo na yon dati. Luma na yon. Oh, Astig yun. Ngayon, nasa huling kwarto na tayo sa ibaba. Hindi ito kasing ganda ng iba,
pero maraming detalye. Makikita nyo na andyan pa rin ang kama at nakasabit pa rin ang bag ng ginang ni Sean. Nakita ko rin ang mga nakakalat na damit dito, pati ilang kapareho sa tabi. May pangalan din ang mga ito, gaya ng nakikita nyo. May magagawa ka ba mula doon? Hindi. Oo, may isang taong nagtrabaho sa kumpanyang kailangan ng mga uniforme, pero di ko alam alin. Ito ay mapa ng halos buong mundo. Ilang bagay sa bawat lugar, Oh, gusto ko to. Halos di mo makita. pero parang pininturahan ng kamay. Oh, Ang galing nun. Gusto ko itong astig na sombrero. Nandito pa rin ang mga gamit nila sa pananahi. May tanong ako kasi nakita ko yan pero di ko alam kung ano. Parang takip sa daliri, kaya bakit mo? protection ito ng daliri sa pananahi. Nandito pa rin ang kopya ng pasaporte ng araw, pati ang pasaporte. Pierre ang pangalan niya at ipinanganak noong 1929, kaya 21 taong gulang si June nang isilang ang anak niyang lalaki. Kawili-wili. Pati isang malaking Biblia na naiwan dito. Wow, ang laki niyan. Dito, may cabinet, maraming palamuti, at mga sapot ng gagamba gaya ng nakikita mo. Wow! Gusto ko ring ipakita ang mga larawang ito. Sila ang dalawang babae ng pamilya. May petsa ba ito? 1,900, 91, nasa likod pa mga pangalan nila. Dalaga. Ako si Claire, siya si Balin. Oo, sila yung mga babaeng paulit-ulit lumalabas. Sila ang dalawang apo ng anak niyang lalaki. Tama. Tama. Ang dami mong natutuklasan dito sa bahay na to. Ang kasaysayan na makikita mo sa isang photo album. Nakakamangha talaga. Oo, dito lang kami tumingin sa bahay na ito. Wala kaming mapagkukunan sa labas para makumpirma yon. Gustong gusto ko kung paano natin to ginagawa. Oo, nakakabaliw. Ipakita namin sa iyo ang labas. Dinala ko ang photo album sa labas para ipakita sa iyo ang ilang alaala nito. Minarkahan namin ang ilang mga pahina kasi sobrang dami ng mga litrato. Ipapakita namin sa iyo ang pinakamagagandang litrato ng buhay ng mga taong ito, ng pamilyang magkakasama sa harap ng gate na ito. Hindi, sa palagay ko sa harap ng palayan ito. Oo nga, sa harap nga niyan. Tingnan mo ito. Oo, yan sa harap ng bahay. Yan yung galing sa tulay na pinuntahan natin kanina. Oo. Tulay papunta sa bahay. Tulad ng nakikita mo. Ang astig nito. Hayaan mong ipakita ko pa sa iyo ang iba. Oo, ang dami talaga. Oo, pati sa kotse. Walang nabago sa bahay na ito. Hindi, pinanatili nila itong pareho sa lahat ng mga taon na lumipas. Kamangha-mangha yon, di ba? Meron pa tayong isa pang mas lumang larawan. Oo, medyo mas luma pa. Mula sa Riles papunta sa tulay, tapos may larawan ng bahay mula sa gilid. Ah, galing yan sa labas ng rails ng tren. May ipapakita pa ako sa inyo. Nandito ito. Espesyal ito. Makikita niyong magkakasama sila dyan. Ang saya-saya nilang magkakasama. Wow! Iyon ang mismong upuan na nakikita natin. Oo, at ang hagdan. At pati na rin ang hagdan. Parang pagbabalik tanaw sa nakaraan yan. Sigurado. At mula doon, gusto kitang dalhin sa itaas. Gusto kong ipakita sa iyo ang itaas na bahagi ng bahay. Sa tingin namin, itaas na bahagi ang madalas nilang gamitin. Sa huli, kahit papaano, Oo, tingin ko ito rin ang isa sa mga huling bahagi na ginamit ko. Dito, makikita mo ang larawan ng lahat ng upuan at ng mesa. Ang balon dito ay nandoon pa rin. At sa likod ng balon, lahat ng tao ay nakaupo doon sa likuran. dito rin kinuna ng larawan. Oo, may ginipig pa siya sa kandungan niya. O heto, Ang cute naman yan. Grabe, tingnan natin kung may isa pa tayo. ginamit din nila itong kainan kapag mainit. Diyan mismo. As in dito talaga, bago pa ito tuluyang matakpan ng mga damo. Oh, ito yung hagdan sa likod natin. Kita mo yung hagdan sa likod ng litrato.
Oh, nandoon pa rin pala. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganito sa isang abandonadong lugar. Hindi isang photo book na ganito nahanap namin. Oh, ayan, mga bata, ayan. Grabe. May hagdan, mesa at iba pa sa likod. Nandyan pa rin pati yung lumang panggapas ng damo na nasa ilalim ng mga halaman. Diyos ko. Ito ang balon na pinagkunan nila ng tubig. Echo, oh malalim talaga, oh, Malalim talaga, kita mo ang tubig doon. sobrang lalim. Sige, papasukin kita sa loob ng bahay. Kaya medyo kakaiba na wala, huh? Hindi, medyo magulo lang talaga, pero naistorbo kita. Pasensya na. Walang problema. Medyo kakaiba na walang koneksyon ang ibaba at itaas na palapag dito. Kaya naisip namin na baka dalawang pamilya ang nakatira dito. Tulad ng nakikita ninyo, narito ang aming medyo magulong kusina pero may kakaibang tampok na gusto naming ipakita. Makikita ninyo na nandito pa rin ang refrigerator, telebisyon at lahat ng gamit. Parang bumibigay na ang pinto pero hindi ito makikita sa camera. Pero marami pa ring bote ng alak na naiwan doon. Pinaka-interesante para sa akin ang larawang nasa itaas, si Juan iyon. Sa kanyang ika-72 kaarawan, pareho rin naming nakita ang larawan sa album. Oh, sa Polaroid. Tama, may mga larawan din akong gustong ipakita sa iyo dito. Hindi ito ang kwartong yon. May sala kami nun. Oo nga, pasensya na! Walang problema. Sabihin mo sa akin kung makakita ka ng larawan sa bahay sa likod mo. Gusto kong ipakita na iyon ay isang gusali. Kabinet na puno ng kaldero, kawali, at gamit sa kusina na naiwan pa roon. At isa pang lababo sa isa sa mga aparador na ito. Ang weird. May litrato akong gustong ipakita. Oh, Si Jean ay taon-taong nagdiriwang ng kaarawan dito sa kwartong ito at mesa na ito. wow. Oo, dito siya nakaupo at nilalagay ang cake niya. Dito rin siya nagdiriwang ng kaarawan kasama ang pamilya. Ano ang petsa ng kalendaryong ito? 2018 ito, kaya maaaring medyo mali tayo tungkol sa petsa. Pero may pumasok dito kamakailan lang. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hindi na lang nila kunin ang litrato. Oh, hindi ko rin alam. Palagay ko may nanirahan dito at inalagaan ng bahay niya. Siguro nga, Kakaiba talaga. tingnan mo ang litrato ng dalawang babaeng magkasama. Pinalaki na. Maganda ito sa ibabaw ng fireplace. Wow. Ngayon, ipapakita namin ang pinakakahangahangang kwarto sa bahay. Ang gulo naman dito. Sige. Tingnan natin. Sige, susubukan ko ring magmaniobra dito. Alam mo ba kung bakit may telebisyong nakahiga sa sahig? Ang ganda ng kwartong ito. Ito ang pangunahing kainan nila. Itong kainan sala. Sige, ilalagay ko muna dito ang mga larawan sandali ha, tapos ipapakita namin sa iyo ang buong kwarto muna. Oo, kasi maganda talaga ang kwarto na ito. Dito tayo magsimula sa magandang pulang sofa. Pero may kakaibang bagay na nakapatong dyan. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop ito. May ideya ka ba? Malamang isang fox or kung ano man. Napansin mo ba yung malalaking mata? Malalaking mata? Oh, nakakatawa lang talaga. Pagkatapos, may ilang larawan o paglalarawan doon. Wow! Galing yan sa kanya. Oh, ano talaga? Jean Villon? Ang ganda niyan. Wow. Lumang larawan din dito. 1917. Wow. Matagal-tagal na panahon na yon. At ito rin ay isang napaka-espesyal na bagay. Parang may manikin na nakatayo dito sa sulok ng kwarto, pero ginawa itong poste ng ilaw. Ayokong dalhin ito sa bahay. Oh, kapansin-pansin ito. Sa likod ng pangalan, may amag na ang pader kahit 5 taon pa lang ang nakalipas, ayon sa mga kalendaryo. Oo, sa tingin ko nagsisimula ng mabulok ang bahay. Bago pa man malamang nga, oh, Pero malamang may isang mananahi sa pamilya. Kasi para magkaroon ng mannequin na pagsusuotan ng damit o tela, ibig kong sabihin, eksakto.
Magandang piano. na tumutunog pa rin. Mula sa terasa at korte ng Paris. Wow! Gusto ko to. Nasa magandang kondisyon pa rin, kahit papaano. Oo, talagang maganda pa ang kondisyon. May mga nota ng musika pa sa ibabaw niyan. Pati salamin ng taong nakahiga dito. Hindi ba masyadong maliit ang mga ito? Na naman, parang salamin ni Harry Potter. Mahal ni Harry Potter ang mga iyon. Larawan ng kasal ng dalawang tao. Sila kaya si Juan at ang asawa niya? Wow, wala tayong alam sa kanyang asawa. Mukhang marino siya. Oo nga. Astig, ang daming palamuti. Mahilig talaga siyang maglagay ng figurine kahit saan. Impresibo rin niyang isa. Ang ganda talaga. Nakita mo na ba yun? May estatwa rito na putol ang kamay at nilagyan ng band-aid. Ibang klase ang unang araw na to. Biyahe para mag-ski? Ang galing talaga. Oh, at bago mo ipakita yung fireplace, pareho lang yan ng marble fireplace, pero pula ang kulay. Oh, Talagang maganda. gusto ko yon. Iba-iba lagi ang kulay ng fireplace nila sa bahay. Oh, para magkaroon ng kaunting pagkakaiba. Oo, tama. Tinitingnan ko ang mga litrato, maliit at luma na, at hindi ko alam kung ano ang ipinapakita. Tingnan mo yan. Parang Ehipto, parang pyramid ng Giza. Grabe, may description sa likod. Mukhang mga pangalan ng tao yan. Baka mga litrato pa yan ng bakasyon. Siguro, Oh, posible nga. ang ganda niyan. Hindi ko pa nakita ang mga larawang yon dati. Baka pwedeng palakihin ang mga larawan mula negatibo, pero mas mura siguro ang maliliit. Gumagana pa ang timbangan, tulad ng nakikita mo. Wow, andito pa lahat ng file at gamit. At iniisip ko na baka may isang tao sa bahay na to na may kinalaman sa medikal o sa ospital o kung saan man. Hindi ako 100% sigurado, pero ganoon ang hinala ko. Siya rin yung babaeng maaring si John sa litrato ng kasal. Narito ang larawan ng dalawang babae na bumabalik sa bahay sa iba't ibang edad. Oh, makikita mong lumaki sila. Ang orasan ay mas malapit sa paniki. Gusto ko rin itong tansong palayok dito sa likod. Maganda talaga siya. May isa pang larawan ng lalaking nakatayo roon. Ipakikita ko lang itong class o church photo, naniniwala akong astig sila. Gusto ko rin itong ipakita. Pareho itong gawa ni John Fignon at posibleng galing sa babaeng miyembro ng pamilya. Wow! May ideya ka ba kung ano ito? Oh, alam ko. Para sa akin, ashtray ito. Oh. Tingnan mo itong mesa. Punong-puno ito ng mga gamit. Gusto ko ang kahong ito na may lamang gamit medikal. Tingnan mo, nandito pa lahat ng vial, tubo, gamit, pati hiringgilya, gaya ng nakikita mo. Isang hiringgil ang gawa sa salamin. Oh, grabe. Oh, aspirin ba yan? Sa isang metal. Tube? Hindi ko pa yan nakita. Ngayon, lahat nasa plastic na, pati aspirin. Wow. Wow! Ang astig nun! Heto, may ilan pa tayong lumang litrato na naiwan, gaya ng nakikita mo. May mga nagkakabayo pa noon. Mga litrato siguro ito ng sapphire. Wow! Tingnan natin kung may petsa. Tama ka. 1,929 ito at hindi ito ang bahay kundi ibang bahay. Gaya ng nakikita mo. Ano ang mga sapien na larawan? Parang kayumanggi at kahel ang mga larawan, hindi kulay abo. Gustong gusto ko ito. Nasa harap siya ng eroplano. 1,936. Hindi ka panipaniwala. Gusto ko rin itong koleksyon ng mga litrato. Marami pang mga litrato ang natitira dito. Ituturo ko lang ang ilan sa mga ito na talagang nagustuhan ko. Halimbawa, itong isa ng batang babae na ito. Astig din to. Parang isa yan sa mga litratong nakita natin sa pader. Oo, tama. Ito na naman, may karton na frame ulit. At tingnan mo to. Ay, ang astig niyan. Astig talaga ito. Oo nga, astig. Tingnan mo,
May kakaibang larawan ng lalaking nanghuhuli na may hawak na kuneho. O kasama ang anak niya. Siguro, grabe ang koleksyon mo, pare. Ang ganda-ganda niyan. At ang dami pa niyan. Mayroon tayong mga alaala mula pa noong 1,800 hanggang sa kasalukuyan. Sa loob ng bahay na ito, Grabe dito. hindi pa kami tapos sa mga litrato. Tingnan mo, isa pang maliit na koleksyon ng pamilya. Dito sa itaas, makikita natin siya, malamang sa huling taon niya, nakatayo dyan. Sa likod ulit ng bahay. Isa ito sa mga huling larawan kaya malapit na itong matapos. Maganda ang cabinet na may magagandang ukit. Gusto ko talaga ang mga Francis na ukit sa mga Francis na cabinet. Oo, may mga gamit pa riyan. May ilang plato pa sa likod. May ilan pa tayong larawan dito. Ano ang inaasahan mo? Gusto ko tong isa na to. O astig siya pero kakaiba. Hindi ko alam. Sa tingin ko may nagpinta sa ibabaw nito. Mukhang napakatingkad nito. O parang sobra ka naman dyan. Wow! Ang Gabay Souvenir de Tourist Chateau de ito ay isang lumang gabay para sa pagbisita sa kastilyo. Astig yan. Oo, posibleng paliwanag ito mula sa kastilyo. Oo, baka nakuha niya nung bumisita siya. Hindi ko kilala ang chateau na ito. Kung hindi ako nagkakamali, tingin ko ito yung chateau sa isla. Kung may larawan, ilagay sa screen. Sa tingin ko yun yung nasa Marseille, yun yung isla na may chateau lang sa ibabaw. Parang medieval na chateau. Bigyan namin kayo ng kaunting kasaysayan tungkol sa lugar na ito. Ang Chateau d'If ay isang kuta sa baybayin ng Marseille. Kalaunan, naging isa ito sa kilalang island prison ng Pransya, tanyag sa pagkulong ng political prisoners, sundalo, at dahil sa matinding kondisyon at pag-iisa. Ang pagbanggit sa Chateau d'If sa bahay na ito ay agad nagtataas ng tanong dahil nagpapahiwatig ito ng personal o makasaysayang ugnayan. Pinakamalamang na koneksyon ay pamilya. Ang ikalima, infantry legitimate, ay may malalim na ugat sa mga kampanya ng militar ng Pransya, lalo na sa Timog. Ang Marseille ay isang mahalagang estratehikong at militar na rehiyon. Ang Chateau d'If ay malapit na konektado sa autoridad ng militar at naging sentro ng pansin sa maraming panahon ng kaguluhan. Ang koneksyong ito ay nagbibigay linaw sa bagay bilang paalala ng tungkulin sa serbisyo o kabanata ng buhay na kaugnay sa militar ng Pransya. Ang maliliit na detalye tulad nito ay tumutulong magbigay ng pundasyon sa kwento at sa totoong kasaysayan. Mas maganda ba pakinggan ito? Mas malawak na pambansang naratibo? Sobrang gusto ko talaga ang pirasong ito. Kaya ang nakita natin ngayon ay talagang mahilig din maglakbay ang mga taong ito. Makikita mo yan sa gabay na aklat. Makikita mo rin sa mga larawan. Oo, sigurado. Oo. Meron tayong litrato ni Sean dito. Malamang nakaupo siya sa upuan na yon doon. Tapos makikita natin ang cabinet sa likuran. Siya ba ang anak na babae? Iba pa yan, siguro nasa 20 dashes na siya doon sa 20 dashes. Sa tingin mo, pero oo, ang galing ng librong ito. Makikita natin siya sa kusina. Nakaupo sa harap ng birthday cake na taon-taon niyang natatanggap. Ang cute. Ay, ang galing naman, talagang kamangha-mangha. Pinakita niya ang birthday cake niya sa labas. Parang may litrato siya para sa bawat kaarawan niya, Oh. napapaligiran ng pamilya. Dito, inilagay namin ang buong buhay nila sa isang album na hindi pa namin nagagawa dati. Emosyonal ako ngayon. Nakita namin ang litrato niya noong huling buwan at ang buong bahay pati mga alaala. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Napakaganda ng lugar na iyon. Kaya i-like ang video, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng magandang komento sa ibaba. At meron ding ilang mga link sa description. Paano ninyo kami masuportahan at matulungan maghatid ng kwento? Mahal ko kayo, magkikita tayo ulit sa susunod na linggo sa bagong episode. Medyo emosyonal ako ngayon. Pasensya na guys.